Sabi naman itong DOTR o Department of Transportation, mga kaibigan, hindi raw sila anti-poor o kaya anti-jeepney driver. Kaya pala ayaw nilang payagan na makabiyahe ulit yung mga jeep, ano ho. At ang pinapayagan nila itong gusto nilang igiit, ha. May pera kasi diyan eh. Tama nga ang suspecha at sapantaha ng marami, mga kaibigan, kung bakit tungkol dito sa gitna nitong krisis, iginigiit yung mga mapapait na proyekto, ha? Para bigyang sinasamantala, ginagahasa yung pagkakataon, mga kaibigan, para nila maisalaksak yung pong pagkakakitaan. Puro pagkakakitaan eh. Maaatim niyo ba itong sinasabing ito nung isang opisyal dyan na mababa lang naman, assistant secretary lang naman, si Goddess Hope Libiran, na hindi raw totoo ang paratang na itong DOTR ay anti-poor o laban sa mahirap ang mga polisiya o anti-jeepney drivers. It is saying it is only looking out for what is best for many. Kung ano man daw yung ginagawa nila, kamukha niyang mga sasakyan na yan, na gawan China, para maipatupad nila kasi bawal lumabas, bawal bumiyahe, walang magagawa nga naman ng mga driver, lalo na kung karamihan sa driver ay senior citizen. Di ba? Bawal sila. O ngayon, sa Facebook post to lumabas sa Facebook, sabi nitong, babae siguro ito, ang DOTR ay gusto lamang ma-prevent yung luma at sira-sirang mga traditional na jeepney na makabalik sa lansangan. Paano hindi naging anti-poor yun? Basta mo gagawin yun. Di para mong tinakban ng tape yung bunganga nung driver at nung kanyang pamilya para hindi na makakain. O kaya, binunutan mo sila ng ngipin. Wala nang ganang kumain. Hindi na makakakain, mga kaibigan. Ganun ba? Gusto lang daw nila na maalis siya sa karsada. Maganda yung binabalak niyo eh. Walang kontra kung yung mga tao hindi magugutom. Diba? Paano? Wala naman kayong programa para sa kanila. Pwede ba yun? Kumakain yung mga tao dyan, ang dami nang kumakain yan, bigla mong agawin yung kinakain nila? Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo anti-poor? Ano kayo? Masahol pa kayo ron. Hindi lang kayo anti-poor. Masahol pa kayo dun. Kayo'y mga walang kaluluwa. Wala kayong kaluluwa. Wala kayong atay. Wala kayong puso. Di ba? Yun ang katumbas nyo. Ang ipinaglalaban natin dito, sabi pa kung ano ang tama para sa nakararami. Ano? Sinasabi nila anti-poor kami, wala kaming puso, wala kaming awa. Nandito pala yun. For the record, ginagawa lang namin ang tama. Yun. Pag pala maraming magutom, inalisan mo, basta sasabihin mo, hindi na kayo pwede. Kumakain yung tao ron eh. Gawin mo yung kinain, alisin mo yung kinakain niya. Paano yun? Saan ka nakakita ng gano'n? Tapos,
Sasabihin mong hindi totoong wala kayong puso. Hindi lang kayo walang puso, wala pa kayong atay. Wala pa kayong balon-balunan. Ha? Wala kayong laman loob. Acoustic. Mga kaibigan. Ha? Ano kaya tawag niya ron? Eh, paano yung sumasakay ng jeep? Pipilitin mo doon sumakay? Oh, wag na yun eh. Hindi pwedeng basta mong gagawin yun. Lihiti mo yan, hanap buhay na yan. Hindi nyo nga magawa yan sa Pogo eh. Di ba? Nagawa ba ng gobyerno yun sa Pogo? Alisin sila. Illegal yan ha. Walang pinagbabasihan yan. Katunayan, si Presidente Duterte mismo nagsabi na inaasahan niya yung Kongreso magpapasa ng batas para maging legal yung Pogo. Wala namang pinangahawakan yan eh. Kundi commitment kasi nila yan. Binenta tayo ang interes ng Pilipinas nang wala tayong kalaban-laban. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itong gobyerno, divisive ito, kaya pagdating ng 2022, huwag tayong pumili ng susunod na mamumuno sa atin. Nahahatiin tayong mga Pilipino. Ano magagawa na pa ni Marcos at ni Aquino? Wala na silang magagawa. Sila'y magsisilbi na lamang na alaala sa atin at pwede nating sundan yung kung ano yung maganda nila na ginawa. Di ba? Kung meron kang... Pero pagka ang kandidato kumampanya, ako si ganito, oh, hindi boboto yan ha, kandidato ni Marcos yan eh. Kandidato yan ni Aquino eh. Huwag na kayong maniwala. Ang hindi nyo alam ngayon, sinasadya na yan, issue na yan, ay palutangin. Bakit? Makakapag-divide yan eh, sa Pilipino. Kapag divided ang Pilipino, kita mo lahat nagagawa ng inchik dito. Bakit? Watak tayo eh. Ha? Marami rin Pilipino pabor sa inchik eh. Bakit? Pabor sila rin sa nakaupo ngayon eh. Diyan sila nabubuhay eh. Diyan sila magkakamal, kamukha niyan DOTR. Diba? LTFRB. Diyan sila kikita eh. Sikmura lang yan. Walang mga patriotism yan. Ang mahalaga sa kanila, sikmura nila. Diba? Oh, pero kung ang bansa natin, ang mga mamamayan ay sisikaping magkaisa. Kahit pa sabihin mo, yun nga yung sinasabi natin sa ibang bansa, lahat ng bansa, mapapansin mo, pag involved na ang sariling interes ng bansa, magkakaisa sila. Pareho sila ng paninindigan. Kahit nasa media ka, interes ng bansa, hindi ako pwedeng magbigay ng side na yun. Gagawa na ako ng paninindigan ko. Ang paninindigan ko'y kinakailangang laging nakapanig sa interes ng aking bansa. Media. Mga kaibigan, wala yan. Sabi ko nga sa inyo, madali namang malaman yan eh. Kung yan mga yan, may natitira pang patriotism eh. Mga kaibigan eh. Kaya madali tayong hatiin eh. Meron ngang video, si Cayetano kausap si Mocha, tsaka yung isang
muchacho. Tinuturo ni Cayetano, sikreto raw sa media. Yun daw pala, alam niya, interview, pinagbibili pala ng media yung interview. Kaya kayo magtaka, yung mga interview sa malalaking istasyon, di ba? Bakit daw? Kasi yung gusto mong itanong sa'yo, ikaw ang magbibigay. Kasi binebenta nila yung interview. Kaya daming forum dyan, binebenta eh. Sabi ko nga hindi naman forum yan eh. Yan, niya. Patayan ng katotohanan yan eh. Forum. Mga induropot kayo. Inabot ko mga forum na matitino dito. Mga no holds barred. So ngayon, eto ang airport, ang daming bumabatikos dito. Kasi nga po, hindi natin maintindihan itong gobyerno, itong administrasyon. Yung gobyerno, nandyan na yan eh. Yung nasa administrasyon. Bakit lahat na lamang kasi, yan din na sinabi natin kagabi, nang paghati sa bayan, ginagawa nitong mga nasa administrasyon. At sila mismo ang lumalabag sa panawagan nila na tayo magkaisa. Mabuti pa tayo, totohanan yung panawagan natin eh. Ano panawagan natin? Magkaisa tayo. Paano? Huwag na tayong isang tabi na natin. Panahon na para limutin muna natin ang Marcos ka. Kung ikaw ay may pwesto sa gobyerno, maka-Marcos ka o kaya maka-Aquino ka. Wala ho tayong premyo ron eh. Kasi yun mismo, maghahati sa atin yun. Hindi nating kailangang magkawatak-watak tayo mga Pilipino, especially ngayon. Kaya natin inilalatag yung mga issue tungkol laban sa mga incheck na tunay nating kalaban sapagkat nanganganib na ang ating bansa. Mga kaibigan. Lahat na, nagagawa na nila dito. Nauutusan na nila ang gobyerno na ang isulong ng mga programa yung mga programa na sila at ang kanilang ekonomiya ang makikinabang. Sa halip na tulungan ang ating mga kababayang jeepney driver. Diyan, kitang-kita mo na eh. Baliwala ang buhay nito mga driver at ng kanilang pamilya. Pero magtaka kayo. Nung nagbanta, itong mga leader ng jeepney operators and drivers na kanilang ibabalandra na lang ang kanilang mga jeep. Kung ayaw silang payagan at mas bibigyan ng prioridad na makabiyahe yung mga sinasabi nilang ipapalit sa jeepney. Babalagbag na lang namin ang mga sasakyan namin. Susunugin na lang namin yan sa harap ng LTFRB. Natakot o hindi natakot ang gobyerno? Natakot sila. Katunayan, kesyo sa Lunes daw yata, papayagan na. Ang daming pautot, ang daming kuan. Ang daming kuan, may mga ano-ano. Papayagan na nila. Ano to, gobyernong ito, kailangan takutin mo, gano'n. Kailangan makipagtakutan ka para dinggin nila yung balidong hinaing. Isipin mong
mangyayari, susunugin na lang yung mga jeep. Ha? Total hindi na kami makapagtatrabaho, hindi aanin namin yung jeep, di ba? Sunugin na lang namin. Kaya lang gusto namin mapanood nyo. Sa harap na ninyo, susunugin namin. Yun ang ibig sabihin, di ba? Wala na. Ito naman mga ito, yun nga sinasabi natin. Inchik na eh. Sabi ko nga sa inyo, sa media, para malaman mo, kung ang mga nasa media merong pagmamahal sa bayan, may nasyonalismo, mga kaibigan, malalaman mo eh. Paano? Alukin mo ng komersyal. Malaki, komersyal lang inchik, mga Huawei, ha? Commercial, advertisement, o kaya abutan mo ng payola. Ha? Pag tinanggap nila yan yung mga traidor. Yun yung sinasabi ko na hindi katulad ng ibang bansa, sa ibang mga bansa, hindi absoluto rin ang mga media laging nasa gitna. Kapag ka interes ng bansa mo, wala kang karapatang gumitna. Di ba? Yung isang loko-lokong congressman, nagtanong kay Gabi Lopez, kung magkakageraan niya ang Amerika at Pilipinas, kung mag-match pa ito, parang kung magbo-boxing si Pacquiao at si Weng Weng, ang kalaban, kanino ka kakampi? Di ba? Parang ganun ang tanong niya eh. Kung, anong tawag dyan? Kung magkakagera daw ang Amerika at saka Pilipinas, kanino ka kakampi? Lintik ang tanong nito eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Wala kang karapatang mamili. Yun ang tunay. Isa lang ang pagpipilian mo pagdating saang nakasalalay na ay ang kapakanan at interes ng iyong bansa. Wala kang karapatang mamili kung kanino ka kakampi. Kanino ka kakampi? Kakampi ka sa sarili mo. Mahirap ngayon. Sabi ko nga siguro dapat i-lockdown na tayo ng hanggang 2022. Kasi hanggang salita lang naman yan yung mga Pilipino. Yun nga dapat nilang ipagpasalamat Dahil ang mga Pilipino, ulo na lang ng tuyo ang kinakain yan. Hindi niya ipagpapalit yan sa magandang kapalaran niya. Hindi niya ipaglalaban ang kanyang bansa alang-alang sa ulo ng tuyo na nakakain niya pa. Ganyan ang mga Pilipino. Mga walang buto sa gulugod. Maalala ko, pagkatapos natin sabihin kahapon niyang ang mga Pilipino, karamihan, mga walang buto sa gulugod, may nagpadala sa akin ng karton. Yung parang editorial cartoon ito Galing daw ito sa Vietnam. Sa pahayagan doon sa Vietnam. Ang nando doon sa karton na yun, nakatalikod Vietnamese. Tapos, kaharap niya si President Duterte. Tinadyakan sa Yagbols. Ang sabi dun sa letrang nakasulat, ipinagtatanggol namin yung West Philippine Sea.
at ang kapakanan ninyong mga Pilipino. Pagkatapos ikaw wala kang leader ka, wala kang buto sa gulugod. Yun ang nakasulat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, ito daw mga pulis nito na natakasan o nagpatakas. Mas kapanipaniwalang pinatakas yan. Sipin mo, 6, sabay-sabay tumakas. Ano yun? Ha? Mga kaibigan, laking kalokohan nun. Di ba? 6. Pare-pareho nakatakas, sabay-sabay. Aba. Tulog na tulog sila nun, ng mga sandaling yun, mga kaibigan. O nagtutulog-tulugan. Di ba? Kami pa lolokohin ninyo eh. Tagal na namin dyan sa ganyang pagbabalita ng mga ganyan. Ngayon, ito ang mga inchik, pinangalanan pa yung mga inchik eh. Ito daw 6 na inchik, si Sang Yixing, Lu Dongjin, Song Qicheng, Lu Yinliang, Wang Yongqiao, at Chen Bin. Saan mo hanapin to? Saan nyo hanapin ngayon to? Ayon dito kay Montejo, ito daw 6 na nakatakas na ito. Kabilang din sa 342 inchik na nahuli ng Bureau of Immigration noong Disyembre lang dahil sa pagtatrabaho ng walang kaukulang working permit at visa. Kita na ninyo? Di sabit pa ngayon ng immigration dito. Di ba? Paano napalaya ito? Pagka nahuli ka, working without permit, automatic deportation yan. Ibig sabihin, hindi na ipa-deport. Bakit? Siguro, hindi natin alam kung at that time, o nung sila'y mahuli naman ng pulis, meron na silang kaukulang papeles. Hindi binabanggit dito eh. Di ba? Pero sila, kasama doon sa 342 foreign nationals na hinuli ng immigration noong Disyembre dahil nga po sa walang working permit, nagtatrabaho at wala pang kaukulang visa. Di ba? Kasi lahat ng kalokohan dito nangyari sa administrasyon ni Presidente Duterte. Puro ang sasabihin niya, pagsabit, ang sasabihin niya lagi, mabait niya yan. No, walang corruption yan. Paano nagumpisa? Itong mga incheck, sa totoo lang may balita tayo. Itong buwan ng Hunyo kahit bawal, tuloy ang pasok ng mga incheck. Kailan to? Yung makalawa yata, kahapon. Diyan dinadala sa Soler Hotel. May buffet dyan, pagdating ng mga incheck. Nagkakagulo pa sa paglamon eh. Pag nakakita ng hipon talagang nag-aagawan sa pagkuha ng hipon, mga kaibigan. Ngayon, nahuli na pala ng immigration. Di ibig sabihin sabit ang immigration dito, di ba? Bakit ito nangyari na tayo pinasok na ng mga incheck? Ito'y nangyari lamang sa administrasyon ngayon. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit lang tayo. Dahil doon sa tinatawag nilang visa upon arrival. Ang incheck inabot ko mula panahon ni Marcos,
hanggang sa sinundang administrasyon, basta inchi ka, Chinese national ka, hindi ka makakapasok sa Pilipinas nang wala kang visa na galing sa ating konsulado o embassy natin sa kanilang bansa, sa China. Di ba? May embassy tayo ron. Ibig sabihin, kailangan, bago ka makapasok dito, mabigyan ka ng visa ron. Di ba? Oh. Bakit to? Kasi sila, mula pa sa panahon ni Marcos, itinuturing niya ng mga restricted nationality. Kabilang sila sa kategorya na yun. Unang-una, dahil communist, country yan eh. Di ba? Karamihan kasi dyan, pag nakalabas na, dahil komunista ng bansa yan, gusto nilang makalayas dyan, makatakas dyan, hindi naalis yan dito. Hindi ba? Hindi naalis. Magtatago na yan. Nung araw nga kahit sa panahon ni dating Pangulong Marcos, nangyayari naman yung human smuggling Human smuggling ng mga incheck. Nung araw, ang modus dyan dinadala sa Isabela. Ha? Di ba? Dati kasi, probinsya talaga yan. Di katulad ngayon na na yan. Parang nandito ka na rin lang sa Maynila, di ba? Yung mga probinsya natin ngayon. Urbanized na sila, di ba? Ngayon mga kaibigan, doon yan, mamamalagi sa Isabela hanggang sa matutong magtagalog. Ha? Kasi yung governor doon, inchik di ba? Si Governor D. Mga kaibigan, pagka yan, marunong na magtagalog yan, luluwas na yan dito sa Maynila. May mga kakilala, kamag-anak yan, na nandyan sa Binondo, mga kaibigan. Hahalo na sa tao yan. Ganun dati. Na-expose siya nun mga kaibigan Ngayon, dito sa panahon, hindi Alam nyo, ginawa ni walang legislation ito Hindi ito dumaan sa legislation. Nag-issue lamang itong si Vitaliano Aguirre. Nung siya ang kauna-unahang itinalagang DOJ secretary, di ba? Gumawa ng parang executive order, mga kaibigan, na visa upon arrival ang mga Chinese. Ibig niyo sabihin gagawin niya ba yun on his own? Nang walang permiso sa itaas? Mga kaibigan? Kaya, libre nang nakapasok ang mga inchik. Hindi na nila kailangan pang kumuha, mag-secure ng visa sa ating embassy at sa ating konsulada. Diretso na, bibili na lang ng ticket. At doon sa airport, bibigyan sila ng visa. Tatatakan sila for 2 weeks yata o 1 buwan. Ganyan. Pwede sila mamalagi rito. Samantalang noon, nung umiiral yung dati, nung wala pa yung ginagawa ni Vitaliano Aguirre, mga kaibigan, 2-3 araw lang sila pwedeng manatili sa Pilipinas Binabantayan pa sila ng immigration. Kung saan sila pumupunta, may sumusunod sa kanila. At yung kanilang passport, hindi nila dala. Nakakustody yan doon sa immigration. Meron silang tawag dyan dati. Itatago ng immigration yon. At ibabalik lang sa kanila yon pagpalabas na sila ng bansa. May escort silang mga agent ng immigration para hindi sila makatakas. Ganyan dati. Akalain ninyo, binuksan. Kaya ang daming kumita dyan, yan yung binabanatan natin yan hanggang sa magkaroon ng investigasyon sa Senado. At lumabas nga po
yung pastillas, racket, di ba? Ng immigration. Pero yun, maliitan na yun. Itong ginawang visa upon arrival na ito, kumita ng malaki dito, immigration, Department of Justice, yung mga korap sa immigration, pinagbibigyan ng pwesto para sila kumita. Di ba yung mag-ama na, ang pangalan nun? Kilala ko yung tatay nun eh. Yung isa, yung kumandidato rito sa Muntinlupa, talo noong nakaraang eleksyon. Pero patuloy siyang nakikinabang sa immigration. Ang laki ng perang nakuha nila dyan. Inipon pa nga dahil ipangkakampanya raw nun si Mariñas. Mga kaibigan. Yung tatay nun yung Maynard. Nung araw nagko-cover kami dyan sa panahon pa ni Munding Reyes, nung panahon ni Presidente Marcos. Ang kabarkada namin, yung commissioner dyan Kabarkada namin sa Manila Hilton si dating Commissioner Edmundo Reyes Yan, yung tatay niya, no? Hanggang sa nung panahon ni Gloria na mayagpag yun. Dahil na nakaupo sa immigration to si Andrea Domingo. Mga kaibigan, lintik ang mukha nun Tatakba mo talaga ng dyaryo Isipin mo, masikmura niyan. Saan ba tayo napunta? Ngayon, ito sinasabi natin. Sila po, ito ang sabi ng pulis, ito mga nakatakas kuno na mga 6 na inchiko ito sa Quezon City. Mga kaibigan, sa custody ng pulis. Kesyo na-discover daw nila, siguro kaya sila nahuli. Hindi ko alam, hindi nilagay rito paano bang dahilan, ba't nila inuli ito? Di ba? Kasi usually, pagka mga foreign nationals, halimbawa, may ginawang krimen, imbestigahan ka ng pulis, di ba? Pero, eventually, ita-turn over ka sa immigration. At ikukulong ka sa detention cell ng immigration. Ito, hindi sinasabi kasi dito kung ano ang dahilan, bakit hinuli itong 6 na ito at kinulong nila. Pero sabi dito sa balita, ayon daw dito sa hepe ng pulis, na-discover daw na itong 6 na ito ay nagtatrabaho sa Pogo na hindi lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ibig sabihin, illegal na pogo. Sangkaterba yung illegal na pogo Mga kaibigan Pero wala tayo nabalitaan na hinuhuli ang mga pogo. Di ba? Sila, hinuli. Pero yung nag-ooperate ng pogo, hindi naman nila binabanggit kung sinara nila. Hindi ba? Mga kaibigan, tatapatin ko kayo nung ako nagbibiyahe papuntang istasyon nun. Gabi, di ba? Wala nang mga sasakyan. Alam mo ninyo, dumadaan ako sa checkpoint. Papunta at pabalik. Dadaan ka sa proseso ng checkpoint. Pero, ang dami kong kasabay. Mga in-check. VIP. Sila, dire-diretso sila. Sipin ninyo yan. Kaya, during yung quarantine, yung lockdown, hindi naman huminto yung pogo Sinasabi lang nila huminto yan Hindi nahinto yung pogo. Mga kaibigan. Tuloy-tuloy yan. Kasi yung mga sasakyan nila, madali mo ma-identify Yan yung mga karamihan van. Di ba? Yung mga high ace, commuter na high ace. Pare-pareho yan, itim, puti. Basta yan, nakita mo bumibiyahe, mga inchikan sa kanyan. Papunta sa Pogo at saka ihatid sila sa kanilang mga tinutuluyang bahay.
Kunyari, ang daming ospital na ng incheck, nahuli rito, underground hospital. Nagtataka tayo, hanggang ngayon, palaki ng palaki ang bilang ng mga may sakit at nagkakasakit ng COVID. Tumataas ang bilang, hindi pa nga accurate yan eh. Yang nire-report ng DOH, hindi pa, hindi pa yan yung totoo. Di ba? Ayon mismo kay Doktor, yung tinanggal nila sa pwesto, yung pinag-resign nila. Ano pangalan nun? Si Dr. Tony Liachon, mga kaibigan. Di ba siya nagsabi na walang wala itong sense of urgency. Parang ganon, di ba? Yun din yung sinabi ni Vice President Leni Robredo. Obvious ba? Ako nga sabi ko sa inyo galing kami ng Japan di ba? January, katapusan kami umuwi. Bumalik ako sa radyo, mga uno, ganon, di ba? Ng Pebrero. Pagbalik natin, kasi nga po, nakita na natin ang mga balita sa ibang bansa na naunang kumalat ang COVID sa mga bansa na naunang nagkaroon ng COVID. Kaya 1 buwan at kalahati, simula noong February 1 na yan, gabi-gabi nating ipinapayo sa gobyerno. Hinihimok ang gobyerno na ipatupad nyo na kung ano yung pinatutupad ngayon na paghihigpit na sa ibang bansa. Huwag na nating antayin na magkaroon ng kaso rito sa Pilipinas dahil magiging mabilis ang pagkalat niyan at magiging huli na ang lahat. Kung hindi nating kaagad-agad susundan yung mga ginawa sa ibang bansa. Di ba? Isipin nyo, 1 buwan at kalahati. Kailan sila nagdeklara ng lockdown? March 15. Lahat ng dapat nilang gawin, sinabi ko sa radyo, isara na ninyo eskwela kasi ginawa sa Japan Immediately, in-order ang closure ng mga mga eskwelahan. Lahat. Di ba? Kung kailangan, ipatigil na ang flight ng mga aeroplano. Lahat yan sinabi natin Pero kailan na lahat nila ginawa yan? After March 15 na. Mga kaibigan. Ano tawag mo ron? Sense of urgency. Hindi ho ba? Ngayon na lang nila napuna. Ngayon na lang sinabi ni Dr. Leachon. Pero ang totoo, yung sinabi niyang yun ang ikinababahala natin 1 buwan at kalahati pa bago kumilos ang gobyerno. Lahat yun sinasabi na natin. Kaya obvious ba totoo yan? Tapos to si Locsin, binasto si Vice President Leni Robredo, tapos humihingi ng apology, kunyari. Paano yun? Nabastos mo na yung tao Mababawi mo pa ba yung pambabastos mo? May babalik mo pa ba yun? Kahit dilaan mo pa ang talampakan ni Vice President Leni Robredo, the damage has been done. Nailabas mo na ang iyong tunay na pagkatao. At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Rapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Rapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Naglolobat ito, ha? Ito, batiin natin si Mirna Guillermo ng Chicago, si Roxanne Rankin ng Florida, si Maynardo A. Perez Jr. na nakikinig sila sa atin sa barko at ang sabi niya kanina, nakikinig sila, on the way sila patungo ang kanilang barko sa Recalada, Argentina. Si Nemesio Mangolabnan ay binabati rin natin. Ang sabi niya, yung kapatid kong babae may edad na. Sayang, nagpuntang Amerika dahil veterano pala asawa niya. Nung mamatay asawa niya, como madalas umuwi, nag-apply ng dual citizen. Dual citizen siya ngayon. Di naman siya ipinanganak sa Amerika. Pribileyo lang ang alam ko sa dual citizen. Ayun, mga kaibigan, tama nga naman yun eh. Pinanganak ka sa Amerika. Hindi siya pinanganak sa Amerika. Nakapag-asawa siya, naging citizen siya ron. Nung maging citizen siya ron, malimit siyang umuwi rito. Kasi may mga babayaran ka, di ba? Ano-ano. Pag dual citizen ka, marami ka matitipid. Nag-dual citizen siya. Ulit. Dati na siyang Pilipino eh. Kaya ka lang nag-a-acquire ng US citizenship, para purposely, maging legitimate ang pananatili mo. Di ba? Doon sa bansa. At makakuha ka ng pribileyo para sa isang American citizen. Japan, si Roy Japan Tour, mga naghahanda na pumunta sa Japan, sakaling ma-lift na yung kanilang travel ban, ha? Kontakin nyo, Roy Japan Tour. All Japan Tour yan, ha? Hokkaido, saan man kayo pupunta, Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka. At binabati natin si Katrina Penko ng Osaka. Alam niyo yung Fukuoka, nasa Kyushu yan. Mga probinsya niyang Fukuoka na yan, marami tayong napuntahan dyan at pinagtrabahuhan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan